Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ganti ng binatang taga-probinsya. Taong 2000, may mag-amang dumating sa lalawigan ng Bulacan. Ang ama ay si Mang Romeo at ang nag-iisang anak naman nito ay si Miguel. Ang dalawa ay pawang nagmula sa malayong baryo na matatagpuan sa probinsya ng Samar. Sila ay estranghero sa naturang lugar sapagkat walang nakakakilala sa kanila at walang may alam kung sila ba ay may kamag-anak doon o kung ano ang naging dahilan ng kanilang paglipat. Nang makarating sa paupahang bahay, hindi maiwasan ni Miguel ang makaramdam ng saya. Tay, eto na po ang bagong simulahan ng buhay natin. Malayo sa dati nating probinsya. Malayo sa mga kamag-anak natin. At higit sa lahat, malayo na tayo sa mga taong mapanghusga. Parang sa tono ng pananalita mo mukhang masayang-masaya ka. Abay, opo naman, Tay. Siya nga pala, sa tingin niyo po ba magiging mabuti na ang kalagayan natin dito? Sana nga, anak. Yan lang naman ang palagi kong dasal Yung hindi na tayo masundan pa ng nakaraan natin. Masyado na tayong maraming napagdaanan. Bugbog na rin tayo sa mga pagsubok. Kaya sana magtagal na tayo dito. Hayaan niyo, Tay. Sisiguraduhin kong magiging maayos na ang buhay natin dito. Maghanap ako ng magandang trabaho para hindi niyo na po kailangan magbenta sa labas o sa bangketa ng kung ano-ano. Kaya dito na lang kayo sa bahay. Ako na po ang magiging bahala sa lahat. Kaya mo ba? Oo naman, Tay. Ako pa ba? Kayang-kaya ko naman ang maging mabait at marunong din naman akong makisama kahit papaano Kaya kayo, relax na lang kayo dito sa bahay. Para hindi ka na ma-stress sa pakikisalamuha sa ibang tao. Salamat naman kung gano'n, anak. Alam mo, sa tuwing may nakakasalamuha kasi ako, hindi nila maiwasan na husgahan ako Dahil doon, nadadamay ka pa na wala namang ginagawa masama. Kahit papano, kung nandito lang ako sa loob tayo-tayo lang ang makakatikim ng luto ko. Kapag kasi may ibang tao, naghihinala sila, nagchichismisan, at sa huli, nahuhusgahan tayo. Hindi ko naman sila masisisi pero ang masakit kasi doon, laging humahantong sa desisyong kailangan ulit nating lumayo. Yun nga po Kaya mas mainam ng tayo-tayo na lang ang titikim at makakakain ng pagkain natin. Isa pa, tayo lang naman po ang nakakaintindi. Matapos makapag-usap, nagsimula na ngang mag-ayos at maglinis ng bahay ang mag-ama. Habang ginagawa yun, hindi nila maiwasan na muling tanawin ang mga nangyari sa nakaraan, pati na ang mga huli nilang tinirhan. Tama ang ama ni Miguel na si Mang Romeo, na lagi silang nahuhusgahan lalo na sa mga lutong pagkain na matanda. Sa mga nakaraan kasi nilang tinirhan, ito ang gawain at pansamantalang hanap buhay ni Mang Romeo upang makatulong sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Ang madalas nilang tinitinda sa bangketa ay mga kakanin, pang-almusal at panghapunan gaya ng mga ulam. Marunong naman siyang magluto ngunit ang kadalasang reklamo ng mga bumibili at nakakatikim ay walang lasa ang kanyang mga tindang pagkain. Hindi yun itinanggi ng matanda pero hindi rin niya maaaring sabihin kung bakit. Ang lagi niya lang sagot, lagyan na lamang nila ng ibang pampalasa gaya ng asin. Dahil doon, nahusgahan si Mang Romeo at ang laging bansag sa kanya, tinderong aswang. Hindi naman nagkakamali ang husga ng mga tao sa kanila dahil totoong aswang ang lahing pinagmulan nila. Hindi nila magawang lagyan ng asin at iba pang pampalasa ang kanyang niluluto dahil sumpa sa kanya ang asin, lalo na ang bawang. Gustuhin man niyang ihinto na lang sana ang kanyang negosyo, ay hindi naman niya magawa. Marami kasi silang utang na di pa nababayaran at kulang na kulang ang pera nila upang ipangtusto sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya nga maski nagiging tampulan sila ng tukso at kahit na madaming tao ang nagrereklamo, ay tuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Yun nga lang,
Gaya ng mga unang pangyayari ay hinahamak siya at gustong patayin kasama ang anak na si Miguel. Dahil doon, humantong sila sa desisyon na muling umalis at lumuwas na, malayo sa kanilang probinsya. Sa ngayon, dito sila napadpad sa lalawigan ng Bulacan at ang naipong pera noon ang ginagamit para sa kanilang pagsisimula. Matapos ang lahat ng gawain, nagpasya si Miguel na sandaling lumabas upang makabili ng kanilang makakain. Dahil walang mahanap sa palengke, dumiretso na lamang siya sa isang tindahan na pagmamay-ari ng matandang may-ari din ng bahay na kanilang inuupahan. Ito ay si Aling Nena, na nakasalubong lang din na mag-ama habang sila ay naghahanap ng matitirhan. Aling Nena, pabili po ako ng 2 balot ng tinapay at kape po. Oh, tanghaling tapat na ha. Magkakape pa kayo? Nakakain na ba kayo? Ay teka, may sobra sa mga niluto ko. Kukunin ko lang saglit, iho. Ay, nako, huwag na po kayo mag-alala. Ayos na po kami sa kape. Salamat na lang ho. Nakakaya po eh. Ay nako, di uso ang hiya-hiya dito, iho. Sige na, diyan ka lang at hintayin mo ko. Hindi na ito napigilan ni Miguel dahil dumiretso na ang mabait na matanda sa kusina upang kunin ang mga ulam na ibibigay sa binata. Nang makabalik, iniabot yon sa kanya. Dahil ayaw namang ipahiya ni Miguel ang matanda, ay tinanggap niya ang pagkain maski alam niyang di ito pwede sa kanila. Pilit ang kanyang nagingiti. Salamat po, Aling Nena. Pero bibili pa rin po ako ng tinapay at kape para po pang merienda na lang po namin mamayang hapon. Ay, sige. Kumusta naman kayo doon? Ayos na ba kayo? Komportable naman ba kayo? Opo. Medyo marami-rami pa po yung ililigpit at aayusin. Komportable naman si tatay. O siya. Kung may kailangan pa kayo sabihan nyo lang ako ha. Nandito lang ako lagi sa tindahan. Salamat po. Siya nga pala, ito po yung bayad oh. Heto ang tinapay at yung kape. Salamat po. O sige po, alis na po ako. Sandali lang pala, iho. Nais ko lang sabihin na pagdating sa bayad hindi naman ako mahigpit. Kung walang pambayad kada buwan, ayos lang basta bayaran kapag meron na ha. Ang kailangan lang talaga nating laging bayaran ay ang tubig at ilaw dahil baka maputulang kayo. Buwanan din kasi ang pagbabayad doon. Ay nako, salamat po dahil tamang-tama rin po kasi wala pa akong nahanap na trabaho eh. Baka nga malit ang bayad namin sa bahay. Pero wag po kayo mag-alala, hindi pa kami magiging sakit ng ulo ninyo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Teka, ano ba ang kaya mong trabaho? Marami akong alam at marami akong kakilala. Baka pwede kitang ipasok para hindi ka na mahirapan pa sa paghahanap. Hala, talaga po? Naku, nakakaya naman po. Ay, eto naman, sadyang mahiyain eh. Gusto ko lang makatulong sa inyong mag-ama. Alam ko kasi yung pakiramdam ng bagong lipat. Kung hindi mo na itatanong nung kabataan ko madalas din kaming magpalipat-lipat ng tindahan. Ay, ng tahanan pala. Mga NPA kasi kami. NPA po? No permanent address. Ano nga bang kaya mong trabaho? Kaya mo bang magluto, construction o kargador? Sabihin mo, iho. Marami po akong alam at kayang trabaho. Kaya ko pong magbuhat, maglinis, magayos ng garden. Yung construction po, kaya ko po yun. At saka... construction? Nako, tamang-tama lang pala ang paghahanap mo kasi may bagong bukas na project ang asawa ko. Hindi naman gaanong kalayo rito kaya pwede ka na doon. Uwian naman siya kaya pwede ka ring sumabay. Hayaan mo at sasabihin ko sa asawa ko ha, mamaya. Naku, maraming salamat po Aling Nena. Napakabait niyo po talaga. Swerte po namin na kayo ang natagpuan namin. Hulog po kayo ng langit sa amin. Hindi naman masyado. Kung sakali ho kaya, alam niyo po ba kung kailan ako makakapagsimula? Para po sana maihanda ko yung sarili ko at si tatay. Kahit bukas, pwede ka na magsimula doon.
Foreman ang asawa ko sa project na yon kaya makakapasok ka kaagad. Bukas ng umaga, pumunta ka rito para makausap mo siya at makasabay ka na rin sa pagpasok. Magdala ka na lang ng ekstrang damit. Pagdating kasi sa pagkain, meron na doon. At kung hindi ako nakakamali, lingguhan ng bayaran ninyo. Sige po, Aling Nena. Naku, matutuwa po ang Itay kapag nalaman niyang may trabaho na ako bukas. Hayaan niyo po, babawi po ako sa mga tulong at pabor na ibinibigay niyo po sa amin. Huwag mo nang isipin yon, iho. Mukhang mabait na bata ka naman kaya siguro magaan ang loob ko sa iyo. O sige na, baka naghihintay na ang Itay mo sa pagkain na binigay ko at binili mo. Ay, opo, sige po. Mauna na po ako. Maraming salamat po ulit ha. Pagbalik sa inuupahang bahay ay agad na ibinalita ni Miguel sa ama ang pagkakaroon niya ng trabaho. Ang matanda naman, hindi maitatago ang tuwa dahil kahit papaano hindi na niya kailangan maghanap pa ng ibang pagkakakitaan. Ay mag-iingat ka doon. Huwag kang basta-basta magtitiwala kung kani-kanino. Isipin mo na lang, bagong tao ka na at wala na tayong koneksyon sa nakaraan kaya naman hindi mo na rin kailangan pang matakot. Kung gusto mong magkaroon ng mga kaibigan, piliin mo yung hindi tayo huhusgahan. Yung mga kaibigang kaya kang dabayan at tulungan lalo na sa pinakamadilim na bahagi ng buhay mo. Siguro naman, naiintindihan mo na ang ibig kong sabihin, ano? Naintindihan ko po, Tay. Huwag po kayo mag-alala. Pupunta lang ako doon para magtrabaho at pagkatapos uuwi rin kagad ako dito. Pero papaano kaya kung magyari ulit yung kinatatakutan natin? Kung talagang hindi po mapipigilan tulad ng dati, alis tayo. Maghahanap ng bagong buhay. Tatakas sa lahat para walang gulo. Mas mainam na yung umiwas kaysa naman mapahamak tayo. Gaya na lang lagi ng turo nyo sa akin, ang paglaban ay hindi laging pinapairal. Ang paglaban ay nakadepende sa kaharap, sa lugar at sa sitwasyon. Talagang natututo ka na sa nakaraan natin, anak. Tama ka. Hindi sa lahat ng pagkakataon dapat na lumaban. Teka, maiba ko lang yung usapan. May edad ka na, anak, at ako na lang ang lagi mong kasama. Wala ka bang balak na mag-asawa? O kahit nobya man lang? May edad na rin kasi ako at hiling ko sana bago ako mawala sa mundo makakita man lang ako ng apo mula sa iyo. Si Itay naman, kung ano-ano naiisip nyo kakalipat lang natin Ano ba dapat ang isipin ko? Halaga namang tumanda kang binata dahil sa akin. Wala pa po talaga sa isip ko magnobya Isa pa, hindi ko prioridad sa ngayon ang paghahanap ng makakarelasyon. Masyado pa po tayong maraming pinagdaraanan. Baka mamaya kung ipilit ko, baka hindi rin niya ako matanggap. Baka iwan niya rin ako pag nalaman niya na yung totoo tungkol sa akin. Basta tandaan mo anak ha. Kung sakaling tumibok na ang puso mo, wag na wag mong pipigilan. Wala namang masamang magmahal Tingnan mo nga ako. Aswang ang lahing pinagmulan ko pero may nagmahal sa akin, yung nanay mo. Baka nakakalimutan mo na isa siyang normal na tao. Alam niya ang tungkol sa akin at nung ipinagbuntis ka niya, pinili naming lumayo para na rin daw sa kaligtasan mo. Yun nga lang, nalaman ng angkan natin kaya namatay siya anak. Kaligtasan? Hindi ko po maintindihan ni Tay. Wala anak, hayaan mo na. Hindi po, nadulas na kayo Ba't po ba hindi niyo ikwento sa akin kung anong nangyari? Matagal na rin po buhat nang nawala siya pero hindi niyo binabanggit sa akin kung ano ay kinamatay niya. Ang lagi niyo lang kwento sa akin habang lumalaki ako, namatay si inay nang isinilang ako. Yun lang at wala na kayong ibang sinasabi. Pero Tay, may dapat po ba ako malaman? Kasi base sa ekspresyon ng mukha nyo at sa tono ng pananalita nyo, parang may nangyari sa nakaraan na hindi nyo pa po sinasabi sa akin. Tama ka. Nadulas na nga ako. Pasensya ka na, iho.
itinago ko ito sa iyo ng matagal. Akala ko talaga madadala ko na ang sikretong ito hanggang sa hukay. Totoo nga ang sabi nilang walang lihim na hindi nabubunyag. Sige po, Tay. Ano po yun? Makikinig ako. Huwag ka sanang magagalit kung malaman mo na mula sa lahi natin ang pumatay sa iyong ina. Pinatay siya ng aswang. Ano po? Pinatay siya ng kalahi natin? Pero bakit, Tay? Bakit nila yung ginawa? Isinalaysay ni Mang Romeo sa anak ang nangyari sa nakaraan at ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang asawa. Higit 30 taon na ang nakakaraan nang makilala ni Mang Romeo ang babaeng nagpatibok ng puso niya, si Aling Elisa. Ang ginang noon ay naglalabas sa malawak na sapa at nang minsang mapadpad si Mang Romeo doon, nahulog agad ang loob niya rito dahil sa angking ganda nito. Nang mga sandali ring yon, ay naghahanap ng makakaing karne ng hayop ang lalaki na dadalhin sa kanilang tribo. Kaya naman sa araw-araw niyang paghahanap ay araw-araw niya ring nasisilayan ng dalaga. Isang araw ay sinubukan niya itong kausapin at nakipagkilala siya. Hindi naman siya ipinahiya ni Elisa. Naging magkaibigan sila at palaging nagtatagpo sa may ilog. Masaya sila kapag magkasama hanggang sa tuluyang nahulog ang loob nila sa isa't isa. Sila ay naging magnobyo. At sa paglipas ng mga araw ay lalong lumalago ang kanilang pagmamahalan hanggang sa tuluyang ibinigay ni Elisa ang sarili sa kanyang nobyo. At doon lamang ipinagtapat sa kanya ni Mang Romeo ang kanyang tunay na katauhan. Nung una ay labis na nabigla si Elisa, ngunit dahil sa kabutihang taglay at sa matinding pagmamahal niya para sa nobyo ay natanggap niya kung ano o kung sino paman si Romeo. Lihim silang nagpakasal at doon pa lamang ipinakilala ng lalaki ang kanyang asawa sa kanyang mga katribo. Naging maayos naman ang naging unang pag-uusap nila kasama ang mga kamag-anak ng lalaki. Subalit nang malaman lang tao si Elisa at walang dugong aswang ay doon nagsimula ang problema. Nagkaroon ng bulungan sa paligid at ang dating masaya nilang mukha ay nag-iba. Hindi na naging komportable si Elisa sa naging pagtitig sa kanya ng mga kasamahan ng nobyo. Nag-init din ang kanyang pakiramdam ng mga oras na yon. Mahal, pwede ba kitang makausap ng ikaw lang? Ay, oo naman. Bakit? May problema ba? Pasensya ka na, mahal, pero parang hindi maganda ang pakiramdam ko sa mga kalahi mo. Mukhang ayaw nila sa akin. Ay, hindi ah. Talagang ganyan lang sila makipag-usap sa tao. Pero gusto ka nila. Hindi, Romeo. Nagkakamali ka. Hindi nila ako gusto. Alam ko yun. Ramdam ko yun. Anong gusto mong gawin ko? Umalis na tayo rito. Magpakalayo-layo na lang tayo. Tayong dalawa at saka itong anak natin. Kung yan ang gusto mo, di gagawin natin. Para hindi ka na masyadong nag-iisip ng matindi. Masama kasi yan sa iyo Salamat. Salamat at pinagbigyan mo ko. Walang problema, mahal. Ikaw na ngayon ang mundo ko, kaya lahat ay gagawin ko, maging masaya ka lang. Dahil sa ginawa nilang pag-alis sa tribo, ay nagalit ang buong angkan ng mga aswang sa mag-asawa. Ipinahanap nila ang dalawa. Lumipas ang maraming araw at buwan nang malapit ang mga anak ang kanyang asawa, ay doon naman sila natagpuan ng mga aswang. Kung hindi nagkakamali si Mang Romeo, hating gabi noon nang biglang umiyak at nagsisisigaw ang kanyang asawa dahil sa manganganak na. Kabilugan din ng buwan ng mga sandaling yon at alam ni Mang Romeo na kasabay ng panganganak ng asawa ay ang pagdating ng isang panganib. Nang mailabas ang bata ay siya namang pagkalampag ng bubungan ng tahanan na kinalalagyan nila. Kasabay noon ay ang pagkaluskos sa bawat dingding at ang mga nakakakilabot na mga ungol. Mas lumakas yun lalo na kapag umiiyak ang kasisilang palang na sanggol na si Miguel.
Kahit nanghihina pa ang ginang, pinilit nitong tumayo upang makatakas sila. Sa paglabas nila ng pinto, ay siya namang paghabol ng mga aswang. Sa huli, upang hindi sila masundan, nagpanggap ang ginang na hawak-hawak nito ang anak at pinatakas niya naman ang asawang si Romeo kung saan nasa bisig nito ang totoong sanggol. Bago lumisan, nakita pa ni Mang Romeo kung paano paslangin ng mga aswang ang walang kalaban-laban na asawang si Elisa. Mula noon, hindi na rin nagbalik ang matanda sa angkan at pinilit na mamuhay kasama ang anak na si Miguel. Sa paglipas ng mga araw, pinilit man niyang iwasan ng pagkatao ay hinahabol pa rin siya nito. Ginagawa niya pa rin ang mga gawaing pang-aswang at lahat ng bawal sa kanila noon ay bawal pa rin sa kanya ngayon. Lahat din ng karunungang meron siya ay ipinasa niya sa nag-iisang anak. Matapos maisalaysay ng ama ang lahat, hindi maiwasan ni Miguel ang mapaiyak. Sa loob ng mahabang panahon, ngayon niya lang nalaman na isang aswang din pala na kalahi nila ang pumatay sa kanyang ina. Bakit po? Hindi ko matanggap na kailangan niya magsakripisyo para sa akin. Na kailangan siya ang mamatay para mabuhay ako. Bakit, Tay? Ano ba ang meron sa akin at gustong-gusto ko makuha ng angkan? Ano ba talagang totoo, Tay? Ang totoo nga niyan ikaw talaga ang pakay ng mga aswang. Pero huwag kang mabibigla sa sasabihin ko. Anong makukuha nila sa akin, Tay? Hindi ka lamang basta kalahating tao at kalahating aswang, anak. Ang tulad mo at ang dugo mo ang itinuturing na pinaka nakakatakot na lahi sa angkan natin. Anong sinasabi niyo, Tay? Paanong nangyari yun? Ipinagbabawal sa amin noon na makipagrelasyon at makipagtalik sa isang pangkaraniwang tao. Dahil kapag nagkataon, ang magiging anak namin ay maituturing na pinakamalakas sa lahat ng lahi. At ikaw yon, anak. Hindi ko alam kung ano o sa paanong paraan pero kapag nababanggit ang dugong tulad ng sayo, marami ang natatakot. Ang sabi-sabi, maaari mong tapusin ang sinimulan namin o kaya naman ay kami ang pwede mong tapusin. Hindi ko na nabanggit noon sa iyo ang mga bagay nito dahil sa wala rin akong sapat na impormasyon. Pero anak, sana ay hindi yun maging daan upang gumanti ka dahil sa pagkamatay ng iyong inay. Mas masarap mabuhay ng tahimik, anak. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko gagawin ang bagay na yun. Siguro, masama lang ang loob ko ngayon pero tama po kayo. Tama ka na dapat piliin ko pa rin ang katahimikan at kapayapaan. Kaya hindi ako maghihiganti at malabong mangyari na ako ang tatapos sa lahi ninyo. Kung ganon, salamat naman, anak. Natutuwa kong marinig mula sa iyo yan. Pero Itay, may itatanong po ako sa inyo. Bakit po tumakbo na lang kayo nun? Bakit di kayo lumaban o ipinagtanggol man lang si nanay? Patawarin mo ako, anak. Gustuhin ko man ang lumaban noon pero ang nanay mo ang nakiusap na lumayo ako at itakas ka sa galit at bagsik ng mga kaangkan natin. Kahit ako ang nasa sitwasyon niya, pipiliin ko rin ang kaligtasan niya kaysa sa sarili ko. Tulad mo, ilang beses ko na rin sinabi sa sarili ko na sana ako na lang yung namatay at hindi ang nanay mo. Sige po, huwag niyo na pong isipin yon. Nasagot na po yung tanong ko kaya ayos na. Hindi na rin po natin maibabalik kung anong naganap na yon. Ito nga pala yung tinapay at kape na binili ko sa tindahan sa labas. Yung ulam, gawa yan ng isang tao kaya huwag niyo na pong kainin at itapon na lang. Sabi niyo nga, bawal tayong kumain ng mga pagkaing may bawang at asin. Doon na po muna ako sa loob ng kwarto, Tay, ha? Mag-aayos lang ako ng mga damit at dadaling ko bukas. Sige po. Naiwang ang mag-isa si Mang Romeo sa kusina. Gaya ng kanyang anak na si Miguel,
Hindi niya rin maiwasan na makaramdam ng lungkot dahil muli nitong naalala ang sinapit ng asawa noon. Ipinangako na lang niya sa sarili na kapag naulit ang ganong pangyayari ay tutularan niya ang katapangan ng asawa. Naggagawin niya rin ang lahat. Mailigtas lang sa panganib ang nag-iisang anak. Kinabukasan, maagang gumising si Miguel upang mag-asikaso. Nagluto lang ito ng mga biniling gulay at gaya ng dati, walang ibang sahog gaya ng bawang, sibuyas at asin. Hindi niya pa naman nasusubukan pero dahil na rin sa bili ng ama, yun ang nakasanayan niya at doon siya lumaki. Kapag daw kasi nakakain sila ng may ganung mga sahog, ay siguradong sasakit ang kanyang tiyan na maaari niya rin ikamatay. Ilan lamang yon sa mga bagay na labis na ipinagbabawal sa kanilang lahi. Matapos makapagluto at makakain, ginising niya na ang ama upang magpaalam rito. Aalis ka na. Maaga pa. Nandun na ba yung kasama mo, anak? Mas mainam na rin pong maaga, tay. Dahil nakakaya naman kung malilate ako. Unang araw ko po kaya kailangan kong ipakita na seryoso ako sa trabahong papasukan ko po. Sige. Mag-iingat ka ron, ha? Nasabi ko na rin ang dapat kong masabi kaya naman hindi na ako mag-alala pa sa'yo. Alam kong alam mo na ang mga dapat mong gawin. Sige po, pero tay, bago ako umalis may gusto sana akong sabihin. Pagkatapos kasi nating mag-usap kahapon, napag-isip-isip ko na po ang lahat. Siguro, tama nga ang inay sa naging desisyon niya. Ayaw ko pong baliwalain yon dahil namatay siya para lang sa kaligtasan ko. Kung yun ang gusto niya, gagawin ko po. Lalayo ko sa mga angka natin kung sakasakaling makita ko ulit sila. Sisikapin ko rin pong makalimutan ng lahing pinagmulan ko. Sisikapin ko pong tanggapin ang isang bagay na galing sa inay ko, ang pagiging tao. Kakalimutan mo na ang pagiging aswang? Opo, tay. Hindi naman sa kakalimutan ko rin kayo, kundi yung lahi lang natin. Ayoko na pong sundan yung yapak na mga nilalang na pumaslang sa ina ko. Siguro naman, dahil sa ako ay may lahing tao, ay magagawa ko naman po yun. Siguro, masasanay ko rin yung sarili kong yakapin ng isang pinagmulan ko. Hindi ko alam ang sagot sa mga tanong at iniisip mo, anak. Wala pa akong nakakainkwentro na gumawa niyan pero kung sa tingin mo ay kaya mo, hindi na kita pipigilan pa. Basta tandaan mo lang ang mga aral at karunungang itinuro ko. Ang mga bawal at hindi. Ang mga gawain at tradisyon. Kung aalisin mo man yon, huwag mong biglain dahil baka magaya ka sa akin. Sinubukan niyo pong kalimutan at alisin ang pagiging aswang, tay? Oo, sinubukan ko, anak. Pero alam mo kung anong nangyari. Hinanap ko pa rin at binalik-balikan dahil kapag hindi, sarili ko lang ang sinasaktan ko. Sana kung ikaw ang gagawa nun, makaya mo. Yan niyo, tay. Susubukan at kakayanin ko po. Salamat po, sige po, mauna na po ako. Kung may kailangan po kayo, nandyan lang sa malapit ang tindahan ni Aling Nena. Pwede po kayong mangutang doon at ako na lang po magbabayad. Basta, wag na po kayong didiskarte para hindi na rin tayo mapahamak at mahusgahan. Ako na po muna ang bahala sa lahat. Nagpatuloy na nga si Miguel. Na makapunta sa tindahan ni Aling Nena, doon na nito nakilala ang asawa ng ginang na si Mang Kanor. Nakapag-usap sila ng ilang minuto at matapos yon, diretso na ngang isinama ang binata sa project na pinagtatrabahuan ng lalaki. Pagkarating doon, ay agad na ipinaliwanag ng lalaki ang mga gagawin. Ang project kasi nito ay paggawa ng isang tulay na medyo mahaba at mahirap na rin lalo na kapag tanghaling tapat dahil sa sikat ng araw. Doon nakilala niya rin ang mga kasamahang lalaki at sa hindi kalayuan naroon ang baraks ng lahat. Ilang sandali nagsimula na rin sila sa pagtatrabaho. Kasabay noon, isang kasamahan ang lumapit kay Miguel upang makipagkaibigan na rin sa kanya. Kumusta, tol? Mahirap ba yung gawain? Hindi naman.
Medyo sanay na rin ako sa ganitong mabibigat na gawain kaya medyo madali na lang sa akin. Ibig sabihin, nagko-construction ka na rin pala dati? Hindi kita kilala. Marami na kasi ako napasungan at napuntahan project pero kailanman hindi pa kita nakita. Tinanong ko rin yung mga kasama ko pero hindi rin sila pamilyar sa'yo teka, taga Bulacan ka ba? Nako, hindi nyo talaga ako mamumukan dahil hindi naman talaga ako taga rito Taga Samar ako, Brad. Doon kami nang galing ng itay ko. At nitong nakaraan lang kami lumipat dito sa Bulacan. Samar? Parang pamilyar yung probinsya nyo sa isang bagay. Pero hindi ko lang maalala kung tungkol saan. May kwento kasi yung lolo ko tungkol sa lugar na yan Teka, isipin ko lang kung ano yon. Tungkol ba sa mga aswang? Ayun, oo, tama. Tungkol nga sa mga aswang. Sabi kasi ng lolo ko, taga roon daw siya dati pero umalis din dahil daw sa mga aswang. Bugad daw kasi ng mga aswang ang Samar Totoo ba yun? Nakakita ka na ba? O nakainkwentro? Hindi pa ako nakakita. Marami naman talaga nagsasabi na may aswang sa probinsya namin pero hindi totoo yun. Kung meron man baka sa ibang bahagi ng lugar namin. Ganon? Ibig sabihin, tinatakot lang pala kami ng lolo ko noon? Ay, siya nga pala. Ako si Arturo. Matagal na akong trabahador ni Mang Kanor. Ikaw, anong pangalan mo, tol? Miguel, Brad. Miguel? Gandang pangalan Parang hindi ka rin taga-probinsya Ang puti mo kasi. Maputi rin ba yung mga magulang mo? At saka, nabanggit mo yung salitang itay. Tama ba? Siya lang ang kasama mo? Yung nanay mo, nasaan? Matagal na siyang namayapa. Bata pa lang ako. Hindi ko na masasalay sa yung nangyari sa kanya dahil masakit Pero oo, tama ka nang narinig. Sitay lang yung kasama ko ngayon sa bahay. May edad na siya kaya pinatigil ko na rin sa pagtatrabaho. Ang sipag mo naman at mukhang magaling kang makisama sa ibang tao Alam mo, makakasundo tayo. Tamang-tama, may inuman kami mamaya. Ano, sama ka? Pabilis lang yun, pampawala lang ng pagod. Inuman? Kaso, sasabi ako ng uwi mamaya kay Mang Kanor Ako nang bahala sa kanya, Miguel. Malakas ako ron kaya papapakiusapan ko siya. Ano, sama ka na? Minsan lang naman to Para na rin makilala mo yung tropa at mga kasama natin dito. Huwag kang mag-alala, mababait yung mga taga Bulacan gaya ko. Sige na, sumama ka na. Sige, pag-iisipan ko. Ay nako, huwag mo nang pag-isipan Teka, inaalala mo ba yung tatay mo? Ako nang bahala. Sasabihan ko si Mang Kanor na sabihan din na mag-overtime tayo para hindi na siya mag-alala sa'yo. Ano, game ka ba? Sige na nga. Pero kaunti lang naman ang iinumin nyo, di ba? Oo, kaunti lang kami uminom. Pampalipas oras at pagod lang. Basta, tuloy ka na mamaya Trabaho muna tayo. Inom naman mamaya. Sige. Makalipas ang ilang oras, natapos na nga ang buong araw na pagtatrabaho ni na Miguel. Nang pauwi na, gaya ng sabi, ay kinausap ni Arturo ang forma na si Mang Kanor upang ipagpaalam ang binata na may iwan muna ito at kinabukasan na lamang uuwi. Pumayag naman yun at pagsapit ng gabi, nagsimula na ang kanilang inuman. Taliwas sa sinabi ng isa, maraming mga alak at pulutan ang naroon. Nasa labas sila ng barracks at nakaupo sa malawak na plywood na pansamantala nilang magiging lamesa. Oh, shot muna Miguel. Dahil ikaw ang pinakabago sa grupo at siyang pinakabata na rin sa atin, unahan mo na. Cheers para kay Miguel! Teka. Ang dami naman ito. Hindi ka pa nakakainom nun? Kaunti lang yun saka hindi masyado matapang ang alak na to kaya hindi ka tatamaan kaagad. Ay, sa totoo niyan hindi pa talaga ako nakakatikim ng alak Talaga? Virgin pa palang isang to. Tamang-tama. Bagong salta ka naman dito sa Bulacan kaya
ito na rin ang magiging parang binyag mo. Ay teka, dadagdagan ko. Oh, eto. Para sa bagong kaibigan natin na si Miguel. Cheers! Teka, wala nang nagawa si Miguel nang isubo sa kanya ang basong naglalaman ng alak. Gusto man niyang tumanggi ngunit hindi niya magawa dahil nahihiya sa mga kasama. Bagong kakilala niya lamang ang mga ito at sila pa ang lumapit upang makipagkaibigan. Kaya naman hindi niya na binitiwan ng pagkakataon. Hindi man talaga umiinom, nakisabay na lamang siya sa mga ito. Sa paglipas ng mga oras at sa paglalim ng gabi ay napaparami na ang kanilang pag-inom. Dahil si Miguel ay bago sa alak, siya lang ang pinakalasing o malakas na ang tama ng mga sandaling yun. Dahil na rin sa epekto ng alak, hindi nito maiwasang mailantad ang mga bagay at katotohanan tungkol sa kanya. Alam nyo, bata pa lang ako nung mamatay ang nanay ko eh. Alam nyo, gusto ko man magalit sa itay ko pero wala eh. Ama ko pa rin siya. Ano man ang mangyari. Natatawa nga ako itong nakarang araw eh. Bigla niya lang nabanggit na maghanap na raw ako ng nobya o kaya naman mapapangasawa. Loko talaga yung tatay ko eh. Saan naman ako makakahanap ng babaeng basta-basta ako papatulan, di ba? Ay, grabe ka naman sa sarili mo, tol. Para namang sinabi mong hindi ka magugustuhan ng isang babae. Kung tutusin, mas tisoy ka pa nga kaysa sa amin na mga kasama mo rito eh. Magtiwala ka lang. Kung ako ang tatanungin, magugustuhan ka ng kahit na sinong babae na makakasama o liligawan mo. Talaga? Parang hindi naman eh. Alam naman nating hindi lang ang pisikal na anyo ang pinagbabasihan pagdating sa pagmamahal eh. Paano naman ang puso, ang kalooban, at paano naman ang pinagmulan ng gaya ko? Bakit? Saan ka ba nagmula? Sa ibang planeta? Kung ang tinutukoy mo ay ang pinanggalingan mo, anong problema doon? Wala naman sa pinagmulan yan o pinanggalingan eh. Mamahalin ka ng babae saang lugar ka man. Anong pinagsasabi? Mamahalin ka ng babae saang lugar ka man. Mali, Brad. Mali ka nang iniisip. Ang ibig kong sabihin ay ang pinagmulang lahi ko. Kapag nalaman ng isang babae na doon ako lang galing, siguradong hindi niya na ako mamahalin. Sigurado ring hindi na ako makakapag-asawa pa. Bakit? Ano ba pinagsasabi mong lahi? Lakas na ng tama ng alak sa'yo, tol. Tama ang narinig nyo. May pinagmulan akong lahi at alam mo kung ano yon? Lahing aswang. Diba sabi mo kanina, pugad na mga aswang ang lugar namin? Nako, tama ang lolo mo. Nagkalat sila roon at isang tatay ko sa kanila. Sabi pa nga niya, tao daw yung nanay ko eh. At namatay dahil din sa mga aswang. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman kami nangangain ng tao eh. Mabait ako. Mabait ang itay. At Hindi na nga naituloy ng binata ang sasabihin dahil bumagsak at napahiga na ito sa lamesang nasa harapan niya dahil sa labis na kalasingan. Maya-maya, tuluyan yung nakatulog at naiwan doon si Arturo kasamang iba pang mga lalaki na gaya nito. Natulala dahil sa mga tinura ni Miguel. Hindi nila alam kung nagsasabi ba ito ng totoo o nagbibiro lamang. Pero alam nila, sa tinagal-tagal na nila nang nagiinom, iba talaga ang nagiging epekto ng alak. Hindi pagsisinungaling ang nagiging dulot nito, kundi pagiging totoo pa nga sa sarili. Habang walang malay ang isa, tinipon ni Arturo sa hindi kalayuan ng mga kasama para sa isang plano. Mga pre, sa tingin ko nagsasabi ng totoo yung bagong salta sa atin eh. Nung una ko siya makita, malakas na ang kutob kong may kakaiba sa kanya eh. Siguro, nagpapanggap lang siya na mabait pero sa huli, mananakit din yan.
at baka maging pagkain pa tayo. Mulat na ako sa mga aswang dahil sa lolo ko kaya malakas din ang kutob kong naghahanap lang yan ng makakaing tao kasama ng tatay niya. Ngayon, ganito ang gawin natin Makikisama tayo sa kanya. Aalamin natin ang totoo at kapag tama ang mga sinasabi niya at hinala ko, sasabihin natin sa lahat ng katotohanan. Yun ang gagawin natin bago pa sila may mabiktima dito sa Bulacan. Bukod doon, may isa pa akong plano para mapalabas natin ang pagiging aswang niya. Kaya sana, naging malinaw sa inyo yung plano natin Tumango ang mga kasama ni Arturo. Bago nga siya tuluyang pumasok sa loob ng baraks ay napangiti pa siya na may halong kasamaan sa isa habang mahimbing itong natutulog. Tila ba sinasabi ng mga mata nito na ibubunyag niya ang isang lihim na magpapabagsak sa binata. Kinabukasan, balik na sila sa dating gawain. Masakit pa man ang ulo, pinilit na rin ni Miguel ang magtrabaho. Gaya kahapon, kasama niya sa isang area ang inaakalang kaibigan na si Arturo. Parang ang sama ng pakiramdam mo ngayon Lakas ang naging tama ng alak sa'yo, tol. Oo nga Alam mo, wala na rin ako masyadong maalala kagabi. Ano ba yung mga napag-usapan natin? May mga bagay ba ako nabanggit at nasabi sa inyo? May iilan. Gaya ng 2 na lang kayo ng tatay mo na magkasama dahil sabi mo, bata ka pa lang namatay na yung nanay mo. Doon lang umikot yung kwento mo. At bukod doon, wala ka masyadong nasabi sa amin kasi nakatulog ka na din dahil sa alak Talaga? Nako, mabuti na rin yun kaysa naging madaldal ako at kung ano-ano pa yung masabi ko. Bakit? May iba ka pa bang gustong ikwento sa amin? Sayang nga tinulugan mo kaagad kami. Gusto mo, inuman ulit tayo mamaya. Nako, sa susunod na muna siguro. Kailangan ko munang umuwi dahil baka hinahanap na ako ng tatay ko. Nag-aalala na kasi yun Ay, sayang naman. Pero tama ka naman Miguel Baka nga mag-alala yung tatay mo. Mukhang mabait siyang tao Sana balang araw makakilala ko siya at makakausap. Gusto kong makausap ang taong nagpalaki sa'yo. Naku, mabait talaga si Itay. Hayaan mo, baka sa mga susunod na araw daling kita ron para makita mo siya at makilala na rin. Ayun! Asahan ko yan Ay teka, di ba siya rin ang nagsabi na mag-asawa ka na? Nakakwento mo kasi kagabi yun Yung tungkol sa pag-aasawa kaya naman bilang kaibigan mo, tutulungan kita. Ha? Nasabi ko rin yung bagay na yun? Naku, wala pa naman talaga sa plano ko. At isa pa, nako, huwag ka na magdahilan o tumanggi pa. Lalo na't nandito na yung kaibigan kong babae na gusto kong ipakilala sa'yo. Ayan papalapit na siya. Ha? Nasaan? Ay, grabe ang ganda niya. Sa paglapit nga ng babae ay hindi maiwasan ni Miguel na mamangha dahil sa angking ganda nito. Tila sa lahat ng mga babaeng nasilayan niya ay ito lamang ang kaaya-aya sa kanyang paningin. Miguel, ito nga pala si Katrina. Matagal ko na kaibigan. Katrina, ito naman si Miguel. Yung nabanggit ko sa'yo. Hi Miguel, natutuwa ako makilala ka. Ako, tama pala tong kaibigan ko. Napakagwapo mo pala at mukhang mabait pa. Nako, hindi naman sa ganon. Ito talaga si Arturo kung ano-anong pinagsasabi tungkol sa akin siya nga pala, gaya mo masaya rin ako makilala ka. Ano ka ba? Totoo naman yung mga sinabi niya Balita ko rin taga-Samar ka. Alam mo ba, pangarap ko makapunta roon. Taga roon kasi yung mga magulang ko Doon ako ipinanganak pero dito na ako sa Bulacan lumaki. Ha? Talaga? Saan ka sa Samar? Sa ano? Teka, hindi ko na maalala yung eksaktong pangalan ng lugar Matagal na rin kasi bata pa lang ako napadpad na ako dito. Basta sa isang lugar sa Samar ako nakatira at ipinanganak noon. Oo, bago lumalim yung usapan nyo, paalala ko lang na gagawa muna kami nitong si Miguel Usap na lang ulit kayo mamayang break time. Kung ayos lang, magtatrabaho pa kami. Sige Miguel. Hintayin na lang kita doon sa barracks niyo Gusto kita makilala.
mukhang napaka-interesadong tao mo kaya naman hindi na kita pakakawalan pa. O sige, mauna na ako. Doon na muna ako. Teka, kinindatan niya ba ako? Oo, Miguel. Sabi ko nga akong bahala sa'yo, di ba? Kalain mo yon, unang kita nyo pa lang mukhang na-inlove na siya sa'yo. Sa tingin mo, magugustuhan mo rin ba si Katrina kung sakasakaling magkagusto siya sa'yo? Kung sakasakaling magustuhan ka niya? Hindi lang magugustuhan. Baka mahalin ko pa siya. Hindi ko ba alam pero parang may kakaiba sa kanya at tila sinasabi ng isip ko na kilalanin ko pa siya. Bukod sa maganda, pakiramdam ko siya na yung babaeng pakakasalan at mapapangasawa ko . Akala ko, sa ala ka lang tatamaan, pati bala sa babae. Okay, sige, mamaya na yung pantasya mo. Magtrabaho muna tayo, no? Baka mamaya mapagalitan tayo ni Foreman. O sige na, mamaya makikilala mo naman si Katrina . Salamat Salamat dahil ikaw kaagad yung una kong naging kaibigan. Hayaan mo, babawi rin ako kapag ikaw naman ang nangailangan o may pabor. Sigurado yan Sige, tatandaan ko yan. Pagsapit ng tanghali, nagmamadaling maghugas ng muka at mga kamay si Miguel. Agad nitong nilapitan ng babaeng si Katrina at niyaya sa isang karinderya na kumain. Hindi naman tumanggi ang isa at agad na sumama sa kanya. Habang kumakain, doon na mas nakilala ng binata ang babaeng ipinakilala sa kanya. Nalaman niya na kung sino talaga ito. Ano ang mga ginagawa sa buhay, pati na ang mga ayaw at gusto. Hanggang sa ang usapan nila ay umabot na sa isang bagay na gusto sanang iwasan ni Miguel. Ang pakikisalamuhan ng kanyang ama dito. Nabanggit mo diba, tatay na lang ang meron ka? Ano bang nangyari sa nanay mo? Naku, mahabang kwento pero sa ngayon, hindi ko muna masasabi sa iyo . Medyo sensitibo rin kasi yung mga nangyari. Ayos lang yun. Huwag ka mag-alala, naiintindihan ko. Kung hindi mo pa kaya makwento ngayon, kahit sa mga susunod na araw na lang. Sa susunod na mga araw? Ibig sabihin, hindi lang ito ang magiging una natin pagkikita? Masusundan pa? Hindi. Bakit? Ayaw mo na ba ako makita? Ay, hindi sa ganun. Sa totoo niyan sobrang ako natutuwa . Ako rin, Miguel. Gusto pa rin kitang makilala at mas makausap pa sana ng matagal pero baka sa susunod na linggo na dahil may trabaho pa ako . Pero may request sana ako sa iyo kung okay lang. Para mas makilala sana kita. O sige. Ano ba yon? Doon tayo sa bahay niyo. Gusto ko malaman kung saan ka nakatira at gusto ko rin makilala yung tatay mo para, alam mo na, para maipaalam mo na rin ako. Pagkatapos nun, sa susunod na linggo sa bahay naman kita dadalhin. Sa tingin mo? Ha? Sige. Wala namang problema doon. Sunod na linggo, di ba? Kakausapin ko yung itay at kapag pumayag siya, isasama kita. Bakit mo pa siya kakausapin? Masyado ba siyang istrikto? Kung alanganin ayos lang naman na huwag na. Naintindihan ko naman yon. Siguro masyado lang akong natutuwa at excited na mas makilala ka pa. Ay, hindi. Kakausapin ko talaga ang itay. Pumayag man siya o hindi, ipapakilala kita sa kanya. Tsaka, papayag yun. Matagal niya na nga rin pangarap na Pangarap? Anong pangarap niya, Miguel? Ha? Wala. Ibig ko sabihin O sige, tuloy tayo sa susunod na linggo. Sige asahan ko yan. O paano? Mauna na muna ako. Sabihan ko na lang si Arturo kung pupunta na ako. Magkapit-bahay lang naman kami niyan O sige, bye. Sa mga lumipas ngang araw ay hindi na maalis-alis sa mukha ni Miguel ang labis na tuwa. Mula nang makilala nito si Katrina ay palagi nalang maganda ang nagiging araw nito. Napansin na rin yun ng kanyang ama na si Mang Romeo, kaya naman hindi na ito nag-atubili pang tanungin ng anak tungkol sa bagay na nagpapasaya rito. Anak, ilang araw na yung saya at tuwa sa mukha mo Hulaan ko, may nagpatibok na ng puso mo no? Sino yan Mukhang may pakikilala ka na sa akin Naku,
Tamang-tama po na nabuksan niyo yung usaping yan, Tay. May nakilala ko nitong nakarang araw. Kaibigan siya ng kaibigan ko si Arturo. Si Katrina po, Tay. Katrina? Haba, napakagandang pangalan ah. Mukhang maganda rin ang babaeng yan base na rin sa ningning ng mga mata mo habang nagsasalita. Hindi lang po siya maganda, Tay. Mukhang mabait pa po. At saka, yun din pala ang ipapaalam ko. Gusto niya po kasing pumunta rito para mas makilala pa ako eh. At mas makilala niya rin po kayo. Ay, talaga? Pati ako? Ay teka, hindi ba masyadong mabilis sa mga pangyayari, anak? Sigurado ka na ba na siya ang babaeng magugustuhan mo? Hindi naman kita pinagmamadali pero napag-isipan mo na ba ito? Opo, Tay. Siyempre naman po, no? Isa pa, siya lang ang katangi-tanging babae na nagpatibok ng puso ko eh. Parang sa inyo ni Inay noon. Di ba, nung una mo siyang nakita nahulog na kaagad ang loob mo sa kanya? Tay, ganun na ganun po yung naramdaman ko nung una kong masilayan si Katrina. May kakaiba sa kanya At para bang nakikita ko na yung sarili kong, alam niyo na, mapapangasawa siya. Ay, kitang-kita ko nga. Hindi lang basta nahulog ang loob mo Mahal mo na yata siya O sige, pwede mo siyang dalhin dito pero kailangan planuhin mo ha. Kailangan mong iayon sa isang tao ang mga pakikitungo na gagawin mo. At gagawin ko. Kailan ba yan? Pumapahayag na po kayo? Naku, salamat po. Bali, sa susunod na linggo, Tay. Bukod sa kanya, kasama ko rin yung kaibigan ko si Arturo. Naku, matutuwa po kayo sa kanila. Mababait po silang magkaibigan. O sige. Pero sana huwag mong kalimutan kung sino tayo ha. Huwag magpapadala sa sobrang tuwa dahil minsan may mga bagay tayong hindi napapansin at biglang nagdudulot ng hindi maganda. Pero sana hindi na mangyari yon. Sana anak, ito na ang kasiyahang hinahanap mo. Ay naku, Tay. Sana nga po talaga. Lalo tuloy akong na-excite na madala siya rito. Paglipas ng ilang araw ay naganda na nga si Miguel kasama ang ama nito para sa darating nilang bisita. Nang makapaglinis at makapag-ayos, sinundo na ng binata ang babae kasama ang kaibigan nitong si Arturo. Linggo rin ng araw na yon, kakasahod lang kaya't may sapat silang pera upang maasikaso ang mga ito. Si Mang Romeo naman, nang makalis ang anak ay nagsimula na magluto ng masasarap na ulam at putahe. Pero sa pagkakataong yun, nilagyan niya na ng sapat na lasa ang mga pagkain upang hindi magtaka ang kanilang bisita. Hindi niya nalang ito tinikman at tinansya na lamang. Pagkalipas pa ng ilang oras, saktong pagkatapos niyang maganda ng mga pagkain ay dumating na nga ang anak kasama ang dalawa. Oh, nandito na pala kayo. Tay, ito nga po pala si Katrina at Arturo. Katrina, Arturo, ito nga pala si Itay Romeo. Magandang hapon po sa inyo, Mang Romeo. Ikinagagala ko po kayong makilala. Arturo po, kaibigan at kasama nitong si Miguel, dun sa pinagtatrabahuan niya. Ako naman po si Katrina, kaibigan nitong si Arturo at kaibigan na rin nitong si Miguel. Naku, masaya rin po akong makilala kayo. Ako rin. Masaya akong makilala kayo. Matagal na rin kasing walang mga kaibigan nitong anak kong si Miguel kaya natutuwa akong may dinala rin siyang bisita rito sa wakas. Tamang-tama lang din ang dating nyo dahil katatapos ko lang magluto. O sige, doon na tayo sa lamesa mag-usap at kumain. Ayun, nagugutom na rin kasi ako, Mang Romeo. Nang makaupo ang dalawa kasama ang mag-ama, hindi nila maiwasan na magkatinginan. Tila ang bawat isa ay may kanya-kanyang iniisip at may mga bagay na gustong itanong at sabihin ngunit tinatago na lamang nila sa mga sarili. Ng mga sandaling yon, matapos manalangin ni Mang Romeo ay kitang-kita sa mukha ni na Katrina at Arturo ang labis na pagtataka. Tinitigan nila ang matanda at sa tuwing ito ay susulyap sa kanila, ay bigla silang ngingiti upang hindi ito magtaka o maghinala. Si Miguel naman,
Hindi maiwasang kabahan lalo na ng paunti-unting kumukuha ng pagkain ng kanyang mga bisita. Natatakot siya na baka magtaka mga ito na walang lasa ang mga pagkain nila. Hiniling niya na sana hindi yun mapansin ng mga kasama. Masarap pala magluto ang tatay mo, Miguel. Talaga? Kumusta naman ang lasa? Okay naman, masarap. Teka, bakit mo natatanong yan? Wala ka bang tiwala sa luto ng tatay mo? Hindi naman sa ganun. Minsan kasi walang lasa ang mga luto ni Itay at minsan naman sakto lang. Para sa akin, masarap talaga. Masarap talaga akong magluto. Mabiro lang tong si Miguel. Minsan, wala lang talagang gana yan kaya hindi napapansin ang lasa ng luto ko. Ay, siya nga pala. May gagawin lang ako sandali sa kusina ha. Kumain na kayo dyan. Tatapusin ko lang yon. Hindi na po kayo kakain, Mang Romeo. Sayang, gusto pa naman namin kayong makausap at makakwentuhan. Mamaya na lang pagkatapos nyo kumain. Ihanda ko lang din yung panghimagas at doon na lamang tayo mag-usap. Miguel, samahan mo muna sila sa lamesa ha. At tapusin ko lang yung dapat kong tapusin. Sige po, Tay. Nang magpunta nga sa kusina ang matanda ay nagsimula na nga magkwentuhan ng tatlo. Tinanong ng mga yun kung mahiyain ba ang tatay ni Miguel. Sagot naman ng isa, ganun daw kasi ang tatay niya. Hindi masyadong nakikisabay sa pagkain ng ibang tao. Sa pagdadahilan niyang yon, hindi na rin maiwasan ng dalawa na magtaka sa kanya dahil pati siya hindi rin sumasabay sa pagkain. Ikaw, bakit hindi mo rin kami sinasabayan? Magtiwala ka, masarap ang luto ng tatay mo. Ayaw mo man lang bang tikman? Busog pa naman ako eh. Kayo na lang muna. Masaya na ako makitang kumakain kayo. Tol, hindi ganun yun. Isa pa, nung papunta tayo dito, tinanong kita kung kumain ka na ba, sabi mo. Hindi pa, kaya inaasa kong sasabayan mo kami sa pagkain. Sige na, sabayan mo na kami. Marami-rami tong niluto ng tatay mo. Sayang naman at baka hindi namin maubos dahil kami lang ang kumakain. Busog pa talaga ako eh. Isa pa, Kumain ka na, Miguel. Kahit para na lang sa akin. Tama si Arturo, nakakaya kung kami lang ang kumakain. At teka, sando ka na kita ng kanin at ulam ha? Eto, kumain ka na rin. Magtatampo ko niyan, bahala ka. Sa pag-angat ng kutsarang may kanin at ulam, hindi maiwasan ni Miguel ang kabahan at makaramdam ng takot. Takot na baka sa paglunok niya ay makaramdam siya ng sakit at mahalata yun ng mga kasamang nakatingin sa kanya at tinihintay siyang makakain. Ngunit nang matikman ang pagkain ay nagtaka siya at natuwa na rin dahil natikman niya ang lasa nito. Malayo sa nakasanayan niya. Muli siyang sumubo at nang matikman ulit, lumapad na ang ngiti sa mga labi niya. Nakangiti man, nagtataka pa rin siya kung bakit wala siyang nararamdamang kakaiba, lalo na't may asin at bawang ang mga kinakain niya. Inisip niya na lamang na baka hindi siya tinatablan dahil sa may dugong tao siya. Kung noon pa man sana niya ito nalaman, sana ay hindi na siya nagtitiis sa mga pagkaing walang lasa. Nang sandali rin siyang lumingon sa kusina, gaya niya ay nakita niya ang ama na nagtataka rin. Nakakunot ang noon nito at ilang sandali muling bumalik sa ginagawa. Sa mga lumipas na oras, naging normal naman ang kanilang pag-uusap. Nagbago lang ang ihip ng hangin nang muling buksan ni Arturo ang usapin tungkol sa mga aswang. Sa pagkakataong yun, sa isip niya ay gusto niyang mahuli ang totoong pagkatao na mag-ama. May iba po tayo. Naniniwala po ba kayo sa mga aswang? Bakit mo naman biglang naitanong yan, iho? Nakwento ko na rin kasi kay Miguel ang karanasan ng lolo ko noon sa Samar. Sa inyo ko po gustong malaman ngayon. Total, mas matagal na rin po kayo doon. Sa tingin niyo po, totoo kaya sila, Mang Romeo? Oo, totoo sila. Kung ano man ang narinig mo sa lolo mo, may katotohanan yon. Ay, talaga? Ano pong itsura ng mga aswang?
Kayo niyo po bang maging ganon ni Miguel? Nakakita na po ba kayo ni Miguel? May kakaiba sa mga tanong mo pero sige, sasagutin ko. Oo, nakakita na ako at hindi lang isang beses kundi sa maraming pagkakataon. Ako rin po, may tanong Mang Romeo. Di ba taga Samar po kayo? Hindi naman po kayo gaya ng mga aswang na nasa probinsyang yon, di ba? Teka, parang sinasabi mo naman yatang aswang kami nitong anak ko. Pakalinaw nga yung tanong mo, Iha. Ganun po kasi yung nakasanayan namin eh. Kapag galing ka sa probinsya at bigla kang sumulpot sa isang lugar, may pagkakataon po na aswang ang mga taong yon. Hindi ko naman po eksaktong sinasabing ganun kayo Mang Romeo. Gusto ko lang kumpirme na... Arturo, Katrina, siguro ibang bagay na lang yung pag-usapan natin. Ako na rin ang sasagot sa mga tanong ninyo. Wala kaming kinalaman sa mga aswang na nasa probinsya namin at mas lalong hindi kami ganon. Iniiwasan lang namin na mapag-usapan ng ganong bagay dahil yun ang ikinamatay ng ina ko. Pinatay siya ng isang aswang kaya masakit pa para sa amin na maging usapin ng ganong bagay. Kaya kung okay lang, iba na lang ang pag-usapan natin. Tay, mauna na po kayo sa silid nyo. Ako na lang po ang kakausap sa mga bisita natin. Hala, pasensya ka na Miguel Mukhang napalayo ang usapan natin at mukhang nabintang pa kami. Hindi namin intensyon yon. Di ba Arturo? Gusto lang talaga kitang makilala yun lang. Oo, tama si Katrina. Bali, nakikipagkatuwaan lang din lang talaga kami. Ayos lang. Magandang naitanong nyo na rin yun para mabago ang mga naging pananaw nyo sa mga katulad naming galing sa probinsya. Nang sabihin nyo ng binata, nag-iba na nga ng usapan ng mga ito. Kahit nagkukwentuhan, hindi maiwasan ni Miguel na mapaisip dahil sa biglang ikinilos ng mga kaibigan sa harap ng kanyang ama. Muli niyang binalikan ang naging inuman nila noon, ngunit hindi niya maalalang may nabanggit siyang aswang sila. Iba kasi ang tanungan ng dalawa na parang sinasabi na nilang aswang silang mag-ama. Na parang siguradong sigurado na sila at gumagawa lamang ng paraan upang mahuli sila sa sarili nilang mga bibig. Mabuti na lang at mabilis niyang nabasa ang sitwasyon, kaya nakaisip siya ng paraan at dahilan upang hindi na ito pag-usapan pa. Pero hindi rin mawawaglit sa isip niya ang isang tanong. Ano ba talaga ang intensyon ng kaibigang si Arturo at totoo nga bang gusto siya ni Katrina? O baka naman may gusto lang itong malaman? Makalipas ang ilang oras, dahil gabi na nang matapos sila sa pag-uusap ay nagpasya na si Miguel na doon na lamang patulugin ang dalawa. 3 ang silid ng bahay nila. Ang isa ay para kay Mang Romeo. Ang isa ay sa kanya at ang isa pa ay walang natutulog o bakante. Nagsama na lamang sila ni Arturo sa iisang silid at si Katrina naman ang mag-isa sa kwartong walang natutulog. Pumayag naman sila sa ganong sistema para na rin sa respeto ng bawat isa. Sa paglalim ng gabi at nang makatulog na ang lahat, napadilat ang mga mata ni Miguel dahil sa pagbangon ng kasamang si Arturo. Hindi muna siya umidlip at iniisip na uminom lamang ng tubig ang isa, ngunit makalipas ang ilang minuto, hindi pa rin yun bumabalik. Kaya naman pasimple siyang lumabas upang hanapin ito. Nagdahan-dahan siya upang hindi makagawa ng kahit na anong ingay. Hindi niya ito nakita sa sala at kusina. Kaya naman nagpasya siyang lumabas na sana ng bahay ngunit napahinto siya nang makarinig ng pag-ungol na nagmumula sa isang babae. Nang lingunin niya, nanggagaling yun sa silid ng tinutulugan ni Katrina. Hindi alam ni Miguel pero ng mga sandaling yun, nakaramdam siya ng kaba at pagtataka. Pasimple siyang lumapit sa pinto at pinakinggan sa loob. Hindi siya nagkakamali. Umuungol nga ang babaeng gusto niya. Kaya naman sa isang maliit na butas, sinilip niya yon upang makita kung ano ang nangyayari doon. At nakita niya ngang nakapatong ang kaibigang si Arturo kay Katrina. At hindi siya maaaring magkamali. Nagtatalik ang dalawa. Base sa obserbasyon niya, tila hindi lamang yun ang unang pagkakataon kundi sanay na ang dalawa sa ginagawa.
Dahil doon nakaramdam ng sikip sa dibdib si Miguel at napakaraming tanong ang tumatakbo sa isip niya. Ayaw niyang maging bulag. Alam niyang niloloko lang siya ng dalawa pero ang hindi niya maintindihan, bakit yun gagawin ni Katrina na magpakita ng intensyon kahit ang totoo mukhang karelasyon talaga nito si Arturo. Kaya naman na mga sandaling yon ay sumandal sa pinto si Miguel upang pakinggan ang magiging pag-uusap ng dalawa. Mula sa loob, narinig niya ang lahat ng dapat niyang marinig. Bumalik ka na doon. Baka malata ka ng ututong si Miguel na nawala at nandito ka pala. Masisira ang plano nating dalawa. Hindi yan. Tulog mantika kaya yon. Isa pa, hindi na natin kailangan pang ituloy ang plano. Kita mo naman, di ba? Halata at totoong aswang sila. Kaya itigil mo na yung usapan nating landiin pa yung kumag na yon. Nagsiselos lang ako kapag nakikita kong masaya siya kapag inaakala niyang gusto mo rin siya. Kaya nga nandidiri na rin ako sa kanya. Tama pala yung sinabi mo. Aswang ang mag-amang yun. Napansin ko na yun nung ayaw nilang kumain, lalo na yung tatay niya. Pakiramdam ko kapag kumain yan lalabas ang pagiging aswang nila Shh! Hinaan mo lang yung tawa mo. Baka marinig nila at magising sila. Pero tama ka. Sa tingin ko lalabas ang pagiging aswang ng mga yon kapag kumain ng may bawang at asin. Pero nagtataka lang ako kay Miguel Bakit hindi siya nakaramdam ng kahit na ano? Di ba, pasimple kang naglagay ng pangontra sa aswang sa pagkain? Bakit ganon? Hindi siya tinablan. Nagtataka nga rin ako Naisip ko nga baka ampun siya. Pero base naman sa mga kwento mo, yun ang sabi niya, di ba? Lumaki talaga siya sa tatay niya. Hayaan mo na. Lalasingin ko na lang ulit yan para magsabi na yan ng iba pang impormasyon. Sa ngayon, huwag mo na siyang kausapin pa Pag uwi natin bukas, huwag ka nang babalik at magpakita pa sa kanya. Nasasaktan ako Ako na ang bahala sa lahat. Baka mamaya kainin ka pa ng aswang na yun. May naisip na akong bansag sa kanya. Ano yun? Utu-utong aswang ng Samar. Nang sabihin niyo ni Katrina ay napatawan na rin talaga ang nobyo nitong si Arturo. Matapos makapag-usap, mabilis na bumalik si Miguel sa silid at pagdating ni Arturo ay nagtulog-tulugan na lang siya. Kahit nakapikit, nararamdaman niyang pinagtatawanan siya ng inakalang kaibigan na si Arturo. Kinabukasan, maagang nagpaalam ang dalawa at sinabing mauna na sila dahil may trabaho pang aasikasuhin. Tumango na lamang si Miguel at hindi na masyadong umimik sa dalawa. Nang araw ding yon, hindi muna pumasok ang binata sa trabaho at maghapong nag-iiyak sa loob ng kanyang silid. Pinaghalong sakit, pagtataka at tampo ang nararamdaman niya. Bukod doon, pakiramdam niya rin na talagang tinraidor siya. Pinakalma niya ang sarili at inisip na lamang nalilipas din ng lahat ng yon. Sa mga sumunod na araw ay naging malamig na ang pakikisama ng binata kay Arturo, pati na rin sa iba niyang katrabaho. Dahil doon, hindi maiwasan ng iba na magalit sa kanya at questionin ang pagbabago ng ugali niya. Anong nangyari, Miguel? Bakit parang hindi mo na kami masyadong pinapansin? Teka, binasit ka ba ni Katrina? Hindi ko na rin kasi masyadong nakikita yun Wala akong gana makipag-usap ngayon, Arturo. Marami pa tayong mga gagawin at hahabulin sa construction. Sabi ni Foreman, dapat matapos natin ang lahat bago magbuwan ng Agosto. Dahil hanggang doon na lang ang kontrata. Sus, maniwala ka naman kay Foreman. Malakas ako doon, kaya hindi mo na kailangan magmadali. Pero ang totoo, kamusta kayo ni Katrina? Bakit mo tinatanong ang isang bagay na alam mo na ang sagot? Wala ka bang utak? Mag-isip ka nga. Nagmumukha kang tanga, Arturo. Ha? Ano sinabi mo? Tanga ako? Ayusin mo yung pananalita mo Maayos ako nagtatanong dahil bigla kang hindi umiimik pagkatapos. Bakit? May mali ba sa mga sinabi ko? Tanong at naging sagot ko sa'yo? Totoo naman Alam mo kung bakit hindi ko na nakikita pa si Katrina, yung nobya mo. Teka, paano? Oo, alam ko na. Hindi mo na kailangang magpanggap pa sa akin. Alam kong may relasyon talaga kayo.
Kaya't hindi nyo na kailangan pang gawin akong tanga sa harap ninyo. At dito na rin nagtatapos ang pagkakaibigan natin, Arturo. Yun nga lang, kung totoong kaibigan ka talaga. Abay, napakayabang mo ah. Ano rin yung sinasabi mo magpanggap? Tatanungin kita, sino bang nagpapanggap sa ating dalawa? Hindi ba't ikaw? Dalang totoo, aswang ka. Aswang kayo ng tatay mo. Hindi napigilan ni Miguel ang galit kaya naman bigla nitong nasapak si Arturo. Sa inis din ng isa ay gumanti yun at ang suntukan nila ay nauwi sa bugbugan. Dahil bagong salta si Miguel doon, pinagtulungan siya ng iba pang mga nagtatrabaho sa construction. Wala siya magawa kundi ang magpahinga sa kalsada at mamuluktot mula sa napakaraming suntok, tadyak at sipang natamo niya. Nang tumigil ang mga yon, kitang-kitang duguan si Miguel. Marami itong sugat sa buong katawan at sabog na ang buong pagmumukha. Naghihingalo na yon kaya naman lumapit ang mga taong nakasaksi at dinala ito sa pinakamalapit na ospital. Bago siya mawala ng ulirat, narinig niya pa ang pagtawa at pagsasalita ni Arturo. Manda ka, isusunod namin ng tatay mong aswang. Pagsapit ng gabi, napamulat ang mga mata si Miguel at napabangon sa kamang hinihigaan. Na mga sandaling yon, nasa loob pa rin pala siya ng ospital. Nang maalala ang ama, mabilis niyang inalis ang mga tubong nakasabit sa kanya at tumalon sa bintana. Mataas man, ngunit sa pagbagsak niya ay tila hindi siya nagtamo ng kahit na anong bali. Pinagmasdan niya rin ang sarili. Wala na ang mga natamong sugat mula sa pambubugbog sa kanya ni Arturo, kasama ang iba pa nilang katrabaho. Nagtataka pa man, mabilis ang pagtakbong ginawa niya upang makabalik sa kanilang bahay dahil nag-aalala na siya sa kanyang ama. Makalipas ang ilang oras, napahinto siya nang makita ang tumpukan ng mga tao kabilang na si Aling Nena at ang asawa nito. Nang makita siya nito, napatrasyon kasabay ng lahat ng tao dahil tila natatakot sila sa binata. Anong nangyari? Bakit nandito kayong lahat? Nasaan ang tatay ko? Bakit hindi mo alam? Hindi ba't ikaw ang pumatay sa kanya? Ano? Sa labis na pagtataka, mabilis na naglakad si Miguel patungo sa loob ng kanyang bahay. Sa pagdaan niya ay siya namang pag-iwas sa mga tao na tila mayroon siyang nakakahawang sakit. Nang makapasok, nanlaki at naluha ang kanyang mga mata sa nasaksihan. Naroon ang amang si Mang Romeo na kandusay at wala ng buhay. Nang lapitan, nakita niya ang hiwa sa leeg nito at butas sa tiyan at dibdib kung saan tila sapilitang inilabas ang lamang loob nito kasama na ang puso. Dahil doon, nanginginig na napaluhod si Miguel habang pinagmamasdan ang bangkay ng ama. Sa galit, sumigaw siya ng malakas at tinanong ang mga naroon kung sino ang pumatay sa ama niya. Sino may gawa nito? Bakit niyo pinatay ang ama ko? Baka wala kayong ginagawa. Bakit niyo pinatay ang tatay ko? Wala namang ginagawang kasalanan sa inyo yung tao ah. Sino? Sino pumatay sa kanya? Ngunit imbis na pagtugon, bulong-bulungan lamang ang narinig ni Miguel sa mga yon. Karamihan sa sinasabi ng mga ito, siya ang pumatay sa sariling ama. Dahil doon, tumayo siya at isa-isang tinitigan ng mga tao na labis ang naging takot sa kanya. Bakit parang itinatanggi mo ang ginawa mo sa sarili mong ama, iho? Ikaw ang nakitang pumatay sa kanya. Bakit hindi mo matanggap? Bakit ko papatayin ang sarili kong ama, Aling Nena? Kilala niyo ko. Alam niyong hindi ko magagawa yon. Aba, malay ko sa iyo. Isa pa, hindi kita lubos na kilala. Ilang linggo pa lang kayong nakatira sa pinauupahan kong bahay. Pagkatapos malalaman ko, aswang pala kayo ng tatay mo. Ang malala nun, pinatay mo pa siya para hindi mabunyag ang lihim mo. Anong pinagsasabi niyo? Saan niyo nakukuha yung salitang binibitiwan niyo? Sa amin, Miguel. Sa amin ng mga katrabaho na saksi sa tunay mong pagkatao. Arturo, walang iya ka. Hindi kita mapapatawad. Napakahayop. Sige, subukan mo. Saktan mo ulit ako. Susuntukin at pagtatangka ang kainin. Sige, ilabas mo ang totoong ikaw para makitaan ng lahat ang pagiging aswang mo. Para malaman din nila na nagsasabi ako ng totoo na ikaw mismo ang pumatay sa sarili mong ama.
Sa mga binitiwang salita ni Arturo na puno ng galit si Miguel, lalo na nang makita niyang ngumiti ito. Alam at nararamdaman niyang ito mismo kasama mga katrabaho ang pumatay sa walang kalaban-laban niyang ama. Magsasalita na sanang muli si Arturo ngunit napahinto siya at napatitig kay Miguel. Nang yumuko yun, maya-maya kitang-kita ng lahat ang biglang pagngiti nito at pag-angat ng ulo. Nangilabot sila ng magkulay pula ang mga mata ng binata. Nakakatakot itong pagmasdan kaya naman ang iba sa kanila ay unti-unting napaatras. Ayan, kayo mismo ang nakakita na aswang talaga ang mag-amang yan na dayo dito sa Bulacan. Huwag tayong papayag na makawala pa siya. Patayin ang aswang na yan! Patayin si Miguel! Sige, sinubukan namin mag-ama ang maging mabait sa inyo at talikuran na ang pagkataong meron kami. Pero ano nangyari? Hinusgahan niyo pa rin kami kahit wala na kaming ginagawang masama. Nakisama ako at nangarap na maging isang tunay at totoong tao. Pero ano nangyari? Tinraidor ako ng inakala kong kaibigan kasama ang babaeng inakala ko makakasama ko sa habang buhay. Gusto ko mang kalimutan ang sumpang nakaatang sa balikat ko. Pero binigyan niyo ako ng dahilan para maalala yun at gamitin laban sa inyo. Hinusgahan, tinraidor at pinatay niyo pa ang sarili kong ama. Ngayon, buhay niyo rin ang kukunin ko! Bago pa makasagot si Arturo sa pananalita at galit ni Miguel, napahinto siya na may mga kamay ang biglang sumakal sa kanya ng mahigpit. Nang pagmasdan niya, nakita niyang nasa harapan na niya ang binatang hindi man lang napansin na sumugod dahil sa bilis nito. Nanikip ang paghinga niya, lalo na nang bumaon sa leg nito ang mga kuko ni Miguel na unti-unting humahaba. Gagawin ko rin ang bagay na ibinibintang nyo at ginawa nyo sa tatay ko. Gamit ang kanang kamay, ibinaon niyo ni Miguel sa tiyan ni Arturo at isa-isang hinatak ang laman loob nito. Dahil sa nasaksihan, mabilis na nagtakbuhan ng mga tao kabilang na si Aling Nena na hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Ang ibang katrabaho naman ni Arturo ay mabilis na kumuha ng malalaking kahoy at mabilis na pinaghahampas si Miguel na sakal-sakal pa rin ng kaliwang kamay si Arturo. Ilang beses man nilang hampasin yon ngunit hindi natitinag ang binata at tila hindi tinatablan. Ilang segundo nilingon sila ni Miguel nang nakangiti pero masama ang tingin. Humanda kayo! Isusunod ko kayo! Nang marinig ang tinuran ni Miguel, parang batang natakot at nagtakbuhan ng mga ito. Samantala, sunod na binutas ng binata ang dibdib nito at doon hinila rin niya ang puso ni Arturo. Nang maalis, tulala itong nalagutan ng hininga at bago bumagsak, hiniwa ng binata ang leg nito gaya ng nangyari sa kanyang ama. Matapos, sunod niyang hinanap ang iba pang mga kasamahan ni Arturo na tumulong upang siya ay husgahan at mapatay ang kanyang ama. Isa-isa niya yung nahanap gamit ang mabilis at litsing taglay mula sa dugo ng mga aswang at dugo ng tao. Nang mahawakan ng mga yon, gaya ni Arturo ay isa-isa niya itong pinagpapapaslang. Habang ginagawa, naroon lang si Aling Nena na nasa isang tabi kasama ang asawa nito na saksi sa paggiganti ng binatang si Miguel. Matapos yun, sunod na pinuntahan ni Miguel ang babaeng pinaasa siya, si Katrina. Naabutan niya yung naliligo kaya naman mabilis niya itong pinasok sa loob ng banyo. Doon ay nagulantang pa ang isa at tinanong kung saan siya nanggaling. Kung sakasakaling ako si Arturo, magugustuhan mo rin ba ako? Makikipagtali ka rin ba sa akin? Anong pinagsasabi mo, Miguel? Teka, nasan si Arturo? May ginawa ka na naman ba sa kanya? Wala na si Arturo. Wala nang lalaking minamahal mo. Kaya ako na lang ang piliin mo. Baliw ka na. Kahit wala na si Arturo o maggunaw man ang mundo, hindi kita magugustuhan at papatulan, Miguel. Alam mo kung bakit? Dahil isa kang aswang, isa kang... Napatigil si Katrina nang sakalin siya ng mahigpit ni Miguel. Makikita ang takot sa mukha ng babae lalo na nang ngumiti ang binata. At naglabasan sa bibig nito ang matatalim na ngipin.
Ilang sandali pa, unti-unting nalugutan ng hininga si Katrina at matapos yon nilantakan ni Miguel ang katawan nito. Pagsapit ng madaling araw, nakita ni Aling Nena kasama ng iba pang mga tao ang pagbabalik ng binata. Binuhat nito ang bangkay ng ama at tinungo ang isang magubat na lugar. Sa takot, hindi na nila ito nilabanan, sinaktan o kinausap man lang. Hanggang sa unti-unti silang lumayo at nawala sa paningin ng mga taong pinagmamasdan sila at hinuhusgahan na. Doon sa huling pagkakataon ay nasaksihan nila ang ganti ng binatang taga-probinsya. Sa paglipas ng mga araw, buwan at taon ay hindi na nga muli pang natagpuan o nakita pa si Miguel. Walang makapagsabi kung saan lugar na ito napadpad o kung bumalik na ba ito sa probinsya ng Samar. Isang bagay lang ang sigurado sila. Natuto sila sa sariling pagkakamali na hindi dapat husgahan ang mga taong nagbago at pinili ang katahimikan, na dapat sila ay bigyan ng ikalawang pagkakataon, anuman ang kanilang naging nakaraan. Wakas!